nakunan pa ng CCTV si Jason Oliver Ugok na may kakwentuang babae habang naghihintay ng bus noong Biyernes. Nang magsabi si Jason na bibili ng pagkain, nagpresenta naman ang babae na babantayan muna ang kanyang mga gamit. Pero pagtayo ng biktima, doon na tinangay ng suspect ang bag na naglalaman ng laptop, cash at mahalagang dokumento. Tumawag pa umano ang suspect kay Jason para ipatubos ang kanyang bag. Ayon sa Manila Police, may impormasyon na sila tungkol sa suspect. Yun po, malinaw na malinaw mukha. Samantala, patuloy naman ang pagdagsa sa mga bus terminal ng mga pasaherong uuwi na sa mga probinsya. Kanina po, nag-inspeksyon na rin ang taga-PNP Highway Patrol Group sa mga bus station. At live mula sa Araneta Center Bus Station, nagpapatrol si Gretchen Malalat. Gretchen, yung nangyari sa Manila, malinaw na sinamantala na isang babae na nakawan ng isang pasahero. Diyan ba, sa Cubao Bus Terminal, ay merong ginagawa na paraan ang ating mga otoridad para wala namang mabiktima, may iwasang may mabiktima? Alam mo kabayan, hindi naman nagkukulang sa paalaala ang mga otoridad dito sa Araneta Center Bus Station na pag-ingatan ng mga pasahero ang kanilang kagamitan. Sa katunayan ng kabayan, dito sa paligid ng bus terminal ay may nakikita tayo mga posters na nakalagay na pag-ingatan ang mga gamit at mag-ingat sa mga salisigang. Sa ngayong kabayan, wala pa naman naiulat na nakawan dito sa Araneta Bus Center at maayos pa naman ang sitwasyon dito. At para naman mapangalagaan ang kaligtasan ng mga pasahero sa kabila ng sunod-sunod na aksidenteng kinasasangkutan ng mga provincial buses, ay pinaalalahan na naman ng HPG ang mga bus drivers. Tinipon kaninang umaga ng mga taga-Highway Patrol Group ang mga bus drivers sa Araneta Center Bus Station at binigyan ng mga leaflet para paalalahanan sa ligtas na pagmamaneho. Kailangan raw tandaan ng mga driver ang salitang blow bagets. B para sa brakes na kailangan i-check. L para sa lights na dapat kumpleto at gumagana. O para sa oil o langis na dapat ay hindi kulang. W para sa water level ng makina. B para sa baterya. A para sa air o hangin ng mga gulong. G para sa gas o crudo. E para sa engines o makina. T para sa mga tools na kailangan meron ang bus. At F para sa self o kailangan physically at mentally fit ang mga drivers. Samantala, nag-inspeksyon din ng HPG sa istasyon ng 5-star bus line. Isa sa mga matataas na statistics sa accident, yung pagkakamali ng driver, no? Kaya chine-check natin. Bilin pa ng HPG sa mga pasahero. Sitahin ang mga driver kapag napansing nag-overspeeding o kaya'y nagte-text habang nagmamaneho. Mas tip kami mga pasahero kung meron tayong mga advice ng mga kapulisan natin. Tiningnan din ng mga taga-HPG ang lisensya ng mga driver, franchise at roadworthiness certificates ng mga bus. Inalam din nila kung may karelyebo ang mga driver ng mga bus sa may malalayong biyahe. Para sa mga tanong, maaaring tumawag sa hotlines ng DILG, HPG o mag-text sa PNP. Kabayan, sa ngayon ay hindi pa naman punuan ang mga provincial buses dito maliban na lamang sa mga biyaheng Bicol. Inaasahan naman ang pagdagsa ng mga pasahero bukas. Kabayan? Gretchen, di ba taon-taon may drug test na ginagawa din ng mga otoridad o ang Department of Health o mga police? Ngayon ba ipatutupad din halimbawa dyan sa Cubao Bus Terminal? Sa ngayong kabayan, taon-taon ay nagtatayo ng mga health desk dito ang mga ahensya katulad ng DOA, PNP, DOTC, LTO at LTFRB at lahat sila ay nagtutulong-tulong para sa seguridad at kaligtasan ng mga pasahero. Kabayan? Maraming salamat si Gretchen Malalat live.